JR, kanina ka pa ba? Pasensya na natagalan ako Hintay ko pa kasi sahod ko Sana nauna ka nalang umuwi. Di, ayos lang Ate Eileen. Kararating ko nga lang din Nag-research pa kasi ako sa library. Kumusta naman pong araw ninyo? Ayun, as usual, nakakapagod. Pero ayos lang. Saura naman namin ngayon Tara na, tang makauwi na tayo agad. Gutom na ako Sabi ko naman sa'yo ate, magwo-working student na lang din ako para naman kahit paano, makatulong na rin ako sa inyo. First year college naman ako. Pwede na ako magtrabaho sa mga fast food. JR, pinag-usapan na natin to, di ba? Focus ka na lang sa pag-aaral mo. Andito naman kami ni na mama't papa para sumuporta sa iyo Gusto ko na kasi makatulong sa inyo. Kahit pa konti-konti lang. Masyado nang mahal ang mga bilihin ngayon. Sabihin na nating scholar ako pero marami pa rin gastusin. Yun nga mismo, scholar ka. Kailangan mo i-maintain yung grades mo para di mawala sa yung scholarship. Na-appreciate naman namin yung kagustuhan mong tumulong Pero sinasabi ko sa'yo, pinaka-the best na magagawa mo sa ngayon at tupagin yung pag-aaral mo. Magtapos ka na hindi naantala. Magandang gabi po. Naku, nakakagulat ka naman. Magandang gabi din po, ate. Ano pong atin? Magtatanong sana ako. Nasaan na ba ako? Anong syudad na ba ito? Good day, kwentong takipsilim. Ang palayaw ko ay JR. 29 years old na sa ngayon. Dito po nakatira sa May Samar. Itong ibabahagi ko ay totoo naming karanasan ng pamilya ko tungkol sa aswang at sa pakikipagkasundo sa isang demonyo. Kung bakit dinanas ng pamilya namin ang ganitong uri ng lagim, malalaman ninyo sa kwento ko. Sisimulan ko po ang kwento noong 16 years old ako. First year college ako noon sa kursong HRM. Habang pauwi ay may nakasalubong kami ng Ate Eileen ko na isang kakaibang babae. Nakasweater siya na gray tapos jogging pants na pula. Nakatsinelas lang at medyo magulo ang hanggang balikat na buhok. May dala siyang lumang handbag na kupas na ang itim na kulay. Medyo malaki kaya halatang marami o malalaki rin ang laman. May zipper nga lang kaya hindi ko makita ang nasa loob. Nagtanong siya sa amin ni ate kung nasaang syudad na raw ba siya. Kinausap naman namin pabalik at talagang naguluhan kami sa kanyang mga sinabi. Nasa Katbalogan ka po ate, bakit po? Naliligaw po ba kayo? Ha? Hindi naman sa ganun. Pero may sinusundan lang kasi ako. Tapos dito ako napadpad. Gulo naman nun. Siguro naman alam mo kung anong sinakyan mo papunta dito, di ba? Saan ka nga ba galing? Galing pa ako sa Cotabato. Tapos nang magkamalay ako, nasa Cagayan de Oro na ako. Sumakay ako doon ng bus na sasampa ng barko. Nang magkamalay ulit ako, andito na ako. Seryoso po ba kayo? Teka sandali Hintay ka lang po dyan. JR, ikaw muna. Lumayo muna tayo ng konti sa kanya. Anong meron sa babaeng yan? May problema yata siya sa isip, te. Yun din mismo iniisip ko Ano yun? Wala siyang malay habang bumibiyahe, tapos nagigising-gising lang maya't maya? Anong gagawin natin? Siyempre, wala tayong magagawa doon. Alangan naman, sama natin yan sa bahay. Nag-aalala kasi ako. Kung wala nga siya sa Katinoan, tapos palipat-lipat siya ng lugar, baka mapano siya sa kung saan. Konsensya pa natin. Kung sa bagay, no? Ganito na lang. Ilapit na lang natin siya sa barangay. Baka sakali matulungan siya doon. Sige, ganun na lang. Pero dalhin muna natin siya sa bahay. Pakainin muna natin siguro. Kawawa naman Sige. Hello po, ate.
Nag-usap na po kami nitong kapatid ko. Tutulungan ka po namin. Ha? Ako? Tutulungan nyo? Naisip po kasi namin baka wala kayong matuluyan dito eh. Ilalapit ka po namin sa barangay, kina kapitan. Pero sa ngayon, doon po muna kayo sa amin. Maghapunan muna kayo ron. Talaga? Nako, salamat sa inyo. Ano nga palang pangalan mo, tsaka ilang taong ka na ba? Ada. Ako si Ada. 22 anyos ako. Napakapayat ni Ate Ada, Sir Jupiter. Lubog nga po ang magkabilang pisngi pati ang gilid-gilid ng mga mata. Halos butot balat na rin ang kanyang mga kamay na nakalabas sa kanyang damit. Naisip kong baka ilang araw na siyang hindi kumakain, kaya naman minabuti ko nang isama muna namin siya sa bahay. Tara na po ate, sunod lang kayo sa amin. Akin na po yung bag ninyo. Mukhang mabigat po eh. Huwag mo nga hawakan ang bag ko. Sige po. Nako, pasensya na. O wala po yun. Tara po. Sinama nga po namin si Ate Ada. Dumaan lang si Ate Eileen ng uulaming pansit, tapos dumiretso na kami pauwi. Ada ang pangalan mo, tama? Saan ka ba kasi sa Cotabato talaga galing? Tsaka, ba't ka napadpad dito sa Samar? Ang layo ng biniyahe mo. May sinusundan lang po ako, Mang Albert. Dito po niya ako dinala. Sino bang sinusundan mo? May hinahanap ka bang kamag-anak? Tsaka, wala bang pamilya na naghahanap sa'yo? Wala na po akong kamag-anak, Aling Mary. Patay na po ang inay ko. Isa pa, dalaga pa po ako. Wala pa akong sariling pamilya. May sinusundan lang po akong boses. Dito raw ako pumunta. Boses? Anong boses ba? Boses po ni Flauros. Sinasabi po niya kung saan ako pupunta. Flauros? Sino yun? Ganto po Ate Ada. Siguro dalhin ka na lang talaga muna namin sa barangay hall bukas. Palagay ko, mas matutulungan ka nila doon eh. Ganun na nga lang siguro. Sa ngayon, dito ko na lang muna matulog. May ekstrang kutsyon pa naman kami dito. O siya, tapos na akong kumain. Magpapahinga na ako. Sakit ng katawan ko eh. Bakit po masakit ang katawan niyo, Mang Albert? Sa construction kasi ako nagtatrabaho. Alam mo na, mabibigat ang mga gawain doon. Hilutin ko na lang po kayo. Manghihilot po kasi ako sa amin. Ay, talaga ba? Sige. Yun na lang po siguro ang sukli ko sa kabutihan niyo sa akin. Hinilot nga po ni Ate Ada si Papa. Ginamit niya ang pamahid na meron si Mama. Natuwa naman si Papa kasi kahit papaano gumaan ang kanyang pakiramdam. Maski nga po kami ni na Mama Mary at Ate Eileen ay nagpahilot na rin. Pagkatapos nung ay pinagpahinga na namin si Ate Ada. Ate, dito ka na matulog sa kwarto namin ni Ate Eileen. Pwede nating ilatag yung kutsyon sa sahig. Hindi na. Dito na lang ako sa sala. Ayos na ako rito sa upuan niyo. Sigurado ka? Baka lamigin ka dyan. Hindi naman siguro. Sarado naman ang pinto at bintana. Tsaka nakasweater at pantalo naman ako. Sige, ikaw ang bahala. Doon nga po sa sala natulog si Ate Ada. Nakita ko pang ginawa niyang unan ang bandang braso ng kahoy naming sofa. Tapos humiga siya ng yakap ang kanyang medyo malaking handbag. Oh, tulog na si Ate Ada? Opo ate. Kakaiba talaga siya, no? May naririnig daw siyang boses na sinusundan niya. Yun na nga po eh. Tapos ayun, natulog ng yakap-yakap ang bag niya.
Curious tuloy ako kung ano ba talagang laman nun. Personal na gamit malamang o baka mga bagay na ayaw niyang makita ng iba. Huwag mo na masyado isipin yun. Ang barangay na rin naman ang bahala sa kanya bukas. Kung sa bagay, tulog na nga tayo. Antok na ako eh. Nang sumunod na araw ay agad nga po naming dinala ni Papa Albert ang aming bisita sa barangay hall. Hindi na namin kasama sila Mama at Ate Eileen kasi may kanya-kanyang pasok sila. Kalmado naman si Ate Ada noon, bagamat nanatiling tahimik at misteryosa. Mukhang okay naman siya roon, kaya nang sinabi ni Kapitan na sila na raw ang bahalang makipag-ugnayan sa Cotabato, umalis na rin kami ni Papa. Rekta eskwelahan ako habang si Papa ay sa construction site. Kinagabihan noon, nauna akong umuwi. Bago nakarating si Ate Eileen, saktong kakatapos magluto ni Mama Mary. Nay, andito na ako. Ba, mukhang masarap yung arroz caldo ngayon ah. Saktong dating mo, ate. Kakaluto pa lang ng arroz caldo, may itlog na rin. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, Eileen. O siya, sige na. Maupo ka na at nang makakain na tayo. Kumusta naman si Ate Ada? Maayos ba siya dun sa barangay, JR? Opo. Sabi ni Kapitan, sila na raw ang makikipag-ugnayan sa Cotabato. Kailangan nga lang muna nilang malaman kung saan eksakto ang barangay na pinanggalingan ni Ate Ada. Buti naman kung ganun. Sana makauwi siya ng maayos, no? Sana nga po. Problema lang kung siya mismo ang may ayaw umuwi. Ba't mo naman nasabi, JR? Di ba nga, sabi niya may sinusundan siya rito? Yung bumubulong sa kanya kuno? Kung bulungan siya na wag umuwi, malamang na yun din ang susundin at gagawin niya. Kung sa bagay. Oh, heto ng pagkain. Mary! Nandyan ka ba? Si Albert ang asawa mo nasa ospital! Ano? Oh, Diyos ko! Teka po, pagbubuksan ko. Mary, may tao ba dito? Tao po! Teka lang po, andyan na! Ano pong sabi niyo, Manang? Si Papa? Na ospital? Bakit po? Binalita sa akin ng anak ko. Magkasama sila ng papa mo sa trabaho. Nagkagulo raw kanina sa construction. May nagkainitan at nagkasuntukan. Umawat ang papa mo ang kaso pati siya. Binugbog ng Nestor. Nabagok ang ulo sa bakal. Diyos ko po. Saan ospital po siya ngayon? Nayanig ang gabi namin sa nalaman, Sir Jupiter, kaya naman agad kaming nagpasya na pumunta ng ospital. Ay, Diyos ko, Albert. Bakit ba nangyari sa'yo to? Ate, kami na lang muna ni Mama ang aalis. Mahirap iwan itong bahay kapag gabi. Tsaka, di rin tayo makakapasok sa kwarto ni Papa kapag marami tayo. Sige, basta tawagan niyo ako agad ha. Tsaka, dalhin niyo na tong ATM ko. Baka kailanganin niyo ng biglaang panggastos. Alam mo naman na yung PIN, di ba, JR? Taranta kaming pumunta ni na Mama at Ate Eileen sa ospital. Hindi na nga po kami nakapagbihis. Nakapambahay na sando at shorts lang ako noon, tapos nakaduster si Mama. Pagkarating namin sa ward ay tulog si Papa. Nadatnan naming binabantayan siya ng kanilang foreman. Sir, kumusta na po ba si Albert? Maayos naman ang kalagayan niya ngayon, Mary. Wala namang matinding bali sa kanyang buto. Ang pinagtutunan lang talaga nagpansin ng mga doktor ay yung pagkabagok ng ulo niya. Bukas raw lalabas na ang resulta ng CT scan Teka po, sir. Bakit po nakabenda itong braso ni Papa? Parang ang haba naman ng tinakpang sugat dyan. Oo. Pabang punit dyan parang tinaga na kutsilyo. Pero natahi naman na ng mga doktor. Ba't naman nagkaroon ng ganyang punit ang asawa ko? May kutsilyo ba yung Nestor? Hindi nga rin namin alam
Pati yung isa pang nabugbog, may sugat din sa tagliran. Wala naman siyang kutsilyo o anumang patalim. Yung mga matatalim na bakal sa site, wala rin namang bakas ng dugo. Hindi namin masabi kung anong ginamit ng gagong yun. Bigla-bigla na lang nagwawala. Nasaan na po ba si Mang Nestor? Nahuli po ba? Hindi nga rin eh. Pero nai-report na namin sa mga pulis ang nangyari. Siguradong pinaghahanap na yon. Huwag kayong mag-alala. Sa ngayon si engineer daw muna ang sasagot sa mga bayarin dito sa ospital. Tapos yung sahod ni Nestor, sa inyo raw ipabibigay. Paghahatian ninyo nung isa pang biktima. Mag-aabot na lang din ako ng konting tulong. Sana'y makatulong. Naku, salamat po, sir. Napakalaking tulong na po niyan kahit magkano. Malit lang na bagay. Napakabuting tao ni Albert Perry at maasahang trabahador, kaya gusto rin namin gumaling siya kagad. Umalis na rin agad ang foreman matapos naming makausap. Paglipas ng mga 2 oras, tsaka nagising si Papa Albert. Mary, nandito na pala kaya. Huwag mo munang piliting magsalita, Albert. Magpahinga ka lang muna. Kagigising mo lang eh. Baka mabinat ka niyan. Gusto ko lang umuwi. Uuwi na tayo. Hindi pa pwede. Kailangan pa nating hintayin ang pasya ng doktor. Ang mahal dito sa ospital. Huwag mo nang isipin ng pera. Tutulong naman sina engineer sa gastusin eh. Ang alalahanin mo, ang pagpapalakas mo, ha? Kailangan mong gumaling kung gusto mong makauwi na kagad. Si Nestor. Nestor, yung nanakit sa'yo? Bakit? May gusto kong sabihin tungkol sa kanya? Hindi. Siya tao. Ha? Anong sinasabi mong hindi tao, Albert? Nakatulog na po ulit si Papa. Ano kayang ibig niya sabihin hindi tao yung Nestor? Hindi ko po alam Malalaman natin yan kapag kaya nang magkwento ng maayos ni Papa. Nang sumunod na araw ay natanggap na namin ang resulta ng CT scan ni Papa. Maayos naman ang kalagayan ng kanyang utak, kaya mataas ang posibilidad na makalabas agad siya sa susunod pang araw. Nang magising nga po si Papa ay agad naming tinawag ulit ang doktor. Sinuri niya ulit si Papa at doon binigyan na niya ng pahintulot si Papa na makalabas. Nanghihina pa po si Papa noon, pero ligtas naman raw iuwi, sabi ng doktor. Pa, salamat naman, takalabas na kayo kaagad. Nag-alala ako sa inyo eh. Ba't di ka pumasok, ate? Hindi rin naman ako makakapag-concentrate sa trabaho tsaka sa eskwela. Kaya nagpaalam na ako sa manager namin, sa mga prof ko. Pero pasok na ako bukas. Gusto ko nang magpahinga. Ay, sige po pa, pasok na po kayo. Magluluto na rin po ako ng tanghalian natin. Yung paborito nyo po para ganahan kayong kumain pa. Adobong kangkong. Dadamihan ko po ng bawang. Albert? May problema ba? Ba't biglang tumataas yung boses mo? Pasensya na. Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Baka may gusto ko kayong kainin pa. Manok o baboy, ihawin nyo. Huwag niyong lagyan ng kahit anong pampalasa. Ha? Ba't naman po Pasok walang... na ako. Masama talagang timpla ni Papa ha. Intindihin na lang muna natin, Aileen. Pasama lang talaga siguro ang pakiramdam niya. Siguro nga. Bibili na lang muna ako ng manok na iihawin, Ma.
Tumulong ako sa paglilinis ng kwarto ni na Mama at Papa. Nang makita kong nakatulog na si Papa ay nagpahinga na rin ako sa kwarto namin ni Ate. Pagsapit ng tanghalian ay magkakasabay kaming kumain subalit hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang mga kilos ni Papa. Pa? Ba't kanina pa kayo di mapakali sa kinauupuan ninyo? Kamot din kayo ng kamot. Wala. Huwag mo na lang akong pansinin. Oo nga, Albert. Namumula na yung pisngi at isang braso mo kakakamot mo eh. Baka dala lang yan ng ilang araw mo sa ospital. Maligo ka na siguro. Sinabi na wala na eh. Kulit. Di makaintindi. Buisit. Albert, ano ba? Ba't ka biglang nagagalit ng ganyan? Hoy, Albert! Anong problema ni Papa? Ba't ang init yata ng ulo niya ngayon? Hindi ko rin talaga alam, Aileen eh. Sa ospital naman, tahimik naman siya. May iba pa po ba siyang nakwento sa inyo o nabanggit kung anong nararamdaman niya? Wala na. Nung ini-examine siya ng doktor, sabi niya maayos naman daw yung pakiramdam niya. Maski ang sugat niya sa braso, hindi na raw masakit. Kaya nga, hinayaan na siyang makalabas eh. Bantayan na muna natin at obserbahan si Papa, Ma. Halata kasi may dinaramdam siya nang di niya sinasabi. Tapos, kapag may napansin tayong hindi na talaga maganda sa kalusugan niya, dali natin siya ulit sa ospital. Sana lang talaga. Hindi na alog ng husto utak niya sa pagkakabagok. Yan na nga rin ang kinakatakot ko eh. Pero wala naman daw mali sa naging resulta ng mga doktor sa CT scan. Naging sobrang mainitin ang ulo ni Papa simula nang makauwi siya galing ospital. Wala rin sa ibang gustong kainin kundi inihaw na walang anumang pampalasa. Kahit simpleng asin at suka. Nagagalit siya kapag nailalapit sa kanya. Kaya naman talagang minatsagan namin siya ng maigi. Kapag wala kaming pasok ni Ate, sinisigurado naming nasa bahay kami. Si Mama naman ay nag-leave muna sa laundry shop na pinapasukan niya. 2 araw matapos makauwi ni Papa, gabi po noon, Sir Jupiter, tagkasabay na naman kami ni Ate Aileen pauwi. Matanong ko nga pala, te. Tumawag na ba sa inyo yung mga pulis? Number ninyo ni Mamang binigay sa kanila eh. Wala pa eh. Siguro hindi pa rin nila nahanap yung Nestor. Ayan mo bukas ako na mismo pupunta sa estasyon. May vacant time naman ako bukas ng hapon. Pero alam mo, ate, may bumabagabag sa isip ko tungkol dun sa Nestor na yun eh. Ano? Nung nagising kasi si Papa sa ospital, nabanggit niyang hindi raw tao yung Nestor. Hindi tao? Ba't naman niya masasabi yun? Di ko alam. Hindi ko rin naman matanong si Papa sa bahay. Kasi nga hindi natin makausap ng maayos. Baka naman bunga lang yun ng pagkakabagot niya. Nanaginip siguro habang wala pang malay o tulog. Kung sa bagay, gumugulo lang talaga yun sa isip ko. Kasi natatanong ko sa sarili kung bakit nasabi ni Papa yun. Ganun ba katinding trauma ang inabot niya sa bugbugang yun? Siguro nga trauma niya yun. Ay, kung may pera lang talaga sana tayo. Mas magandang ilapit si Papa sa psychiatrist eh. Iba na kasi talaga ugali niya ngayon. Ayan, andito na tayo. Pwede ka, babae ka! Napakabobo mo! Ano yun? Ba't bumubuliw si Papa? Hindi ba sinabi kong karni lang ang gusto kong kainin? Tapos hahainan mo ako niyang lecheng tinola mo! Ano ba, Albert? Tumigil ka na! Ba't ka ba kasi nagwawala ng ganyan? Albert, ano ba? Hindi na maganda to. Tara na sa loob, ate. Pagbukas ko pa lang sa maliit naming gate ay agad na naming narinig ni Ate Aileen na nag-aaway sina Papa at Mama. Taranta kaming pumasok sa loob. Nadatnan naming nagkalat ang mga gamit sa sahig, nahulog na TV, tumilapong kaldero ng tinola, natumbang upuan at basag na mga mangkok at plato.
Nakasiksik si Mama Mary sa gilid ng pinto ng sala. Si Papa naman ay tuloy-tuloy ang pagwawala sa may kusina. Tanaw namin si Papa dahil patungan lang ng TV ang harang sa pagitan ng sala at kusina namin. Oh, Diyos ko! Ano ba kasing nangyayari sa'yo, Albert? Ma, tara sa labas, bilis! Present na bahay ito! Hindi ka bahay ito! Ah! Pa, ano pang nangyayari sa'yo? Kung may dinaramdam ka, pag-usapan natin. Hindi yung nagwawala ka ng ganyan. Tigilan niyo na ako! Tayo ko na! Tayo ko na! Ah! Jay, halika na! Lumabas na muna tayo, hindi tayo ligtas dito! Lumabas nga po kami ni na ate at mama. Tapos kinandado namin ang pinto. Lumibot din ako papuntang likod bahay at kinandado ko rin ang back door. Pagkatapos ay nanatili muna kami sa bakuran. Kita naming may mga kapitbahay na nakatingin sa bahay namin pero walang lumalapit. Naiintindihan ko naman sila. Siguro ayaw lang nilang madamay sa kung anumang gulo na nangyayari. Hanggang sa lumipas ang mga 10 minuto, tuluyan ang tumahimik ang bahay. Ma, ba't ba nagwala ng ganong katindi si Papa? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Pinagluto ko lang naman siya ng tinola kasi baka makabuti sa pakiramdam niya eh. Ate, wala na sa katinuan si Papa. May mali na talaga sa kanya. Hindi na natin mabibigyan ng ordinaryong katwiran kung bakit siya nagkakaganyan. Ate Ada? Sir Jupiter, natigil ang usapan namin nang mapansin ni Ate Eileen na nakatayo si Ate Ada sa harap ng bakod. Halos ganun pa rin ang bihis nito. Pulang jogging pants pero nakasimpleng t-shirt na dilaw. Bit-bit pa rin niya ang medyo malaki niyang handbag. Nakatayo siya ng tuwid doon. Umiiling-iling at medyo nakasimangot. Bakas ko sa kanyang mukha ang pag-aalala. May mali sa nangyayari kay Mang Albert. Alam namin, ate. Kaya nga po hahanap na talaga kami ng paraan para mapatignan siya sa espesyalista sa pag-iisip. Walang magagawa ang mga doktor. Ba't niyo po nasabi? Napakasama ng pakiramdam ko. Hanggang dito sa labas ng bahay, umaalingasaw ang masamang aura mula kay Mang Albert. Masamang aura? Gusto ko siyang makita. Pero ate, delikado. Baka masaktan ka kapag lumapit ka sa kanya. Kahit silip lang. Sige po. Doon po tayo sa may bintana sa kusina. Baka makita niyo siya ron. Makapal kasing kortina rito sa may sala eh. Sinamahan ko si Ate Ada paikot papuntang likod bahay. Naglalakad pa lang kami ay kapado na ako. Hindi ko kasi masabi kung ano ang iniisip ng kakaibang dalaga. Pero ramdam ko ang hindi niya magandang kutob. Dito po ate. Diyan sa bintanang yan. Teka sandali, sisilip ako. Ngayon, ikaw naman ang sumilip. Po? Para makita mong ginagawa ng papa mo ngayon. Para maniwala ka sa kung ano mang sasabihin ko. Sige po. Ano po ba kasing... Ha? Si Papa? Kumakain ng ilaw na karne? Kitang-kita ko, Sir Jupiter. Hindi pwedeng magkamali ang dalawang nanlalaking mga mata ko. Kumakain po talaga ng hilaw na karning baboy si Papa. Bukas na ang ref at nagkalat ang ilang pirasong karne sa sahig. Matindi rin ang paglalaway ni Papa. Kapansin-pansin ding nagbago ang kanyang mga kuko at ngipin. Medyo umitim. Bahagyang humaba at tumalim ang mga ito. Ang balat naman niya ay namumula pati ang kanyang mga mata. Anong nangyayari kay Papa? Bakit siya kumakain ng ilaw na karne? Nahawaan ng pagkaaswang ang papa mo.
Seryoso po ba kayo, ate? Kitang-kitang mga palatandaan. Kung ano man ang nasilip mo, yan mismo ang sumisibol na dugong aswang sa isang tao na kakahawa pa lamang. Pero bakit? Paano siya nahawa? Sumilip ka ulit. Tingnan mo ang kanyang braso. Ang kanyang braso? Sumilip nga po ako ulit. Nakita kong natanggal na pala ang benda sa sugatang braso ni Papa. Napasinghap ako nang mapansing hindi pa pala magaling ang sugat niya roon, bagkus ay mukhang natanggal ang pagkakatahi ng mga doktor doon. Bumuka po kasi ulit. Kitang-kita ko rin na nangitim yun kahit wala pa namang langib. Ibig kong sabihin, itim ang mismong laman sa loob ng sugat na yon. Aswang ang nakapagdulot sa sugat na yan. Sa pamamagitan niyan, nahawa si Mang Albert. Narinig ko ang usap-usapan nila sa barangay. Hindi matukoy kung paano nasugatan sa braso si Papa mo. Pero sa nakita ko ngayon, sigurado ako, kalmot yan ang aswang. Parang puzzle na nabuo ang lahat sa isip ko. Ang misteryosong sugat na hindi malaman kung saan galing. Ang sinasabi ni Papa na hindi tao si Mang Nestor at ang pagbabago ng ugali ng haligi ng aming tahanan. Mahirap mang paniwalaan pero tumuturo nga ang mga bagay-bagay sa posibilidad na sinasabi ni Ate Ada. Kaya naman agad kong tinawag si Mama at Ate Aileen pagkatapos ay pinasilip na rin namin sila sa bintana. Ma, alam kong napakahirap paniwalaan. Pero doon po talaga tumuturo ang lahat. Nahawaan ni Mang Nestor ng pag-aswang si Papa. Nakita niyo na rin mismo ni ate, nagbago na si Papa. Oh, Diyos ko. Ano na bang gagawin natin? Maibabalik pa ba natin sa dati ang asawa ko, Ada? Wala akong alam sa panggagamot ng mga nahawa ng pag-aswang, Aling Mayri. Mas maganda kung maghanap at magpatawag kayo ng magaling na albularyo sa lalong madaling panahon. Albularyo na kayang humawak ng mga ganitong kaso. Sa pagkakaalam ko po kasi, kapag tuluyan ang sumibol ang dugong aswang sa isang nahawa, hindi na siya maibabalik sa dati. Saan naman tayo maghahanap ng albularyong kayang gamutin si Papa? Kung nasa amin lang tayo, makakahanap ako. Ang kaso, sobrang layo ng Cotabato rito sa inyo. Hindi tayo aabot sa oras. Hindi na bale. Magtatanong-tanong pa rin ako. Baka sakaling may mahanap. Hindi tayo dapat magsaya ng oras eh. Pero wala ba tayo magagawa sa ngayon, Ate Ada? Kailangan nating pigilang makakain ng buhay na hayop o tao si Mang Albert. Kapag kasi nangyari yon, sigurado nang magiging aswang na siya. Siguro, itali muna natin siya. Paano naman natin siya may gagapos? Baka bigla na lang siyang magwala kapag nilapitan natin. Asin at bawang, mga kahinaan ng aswang. Maghanap kayo ng lubid na pinahira ng asin at bawang. Tapos sabuyan din natin siya ng asin kapag nagwala. Sa likod bahay, may lubi doon. Kayo naman, JR, Aileen, bumili kayo ng asin at bawang. Agad po kaming kumilos. Bumili nga kami ni Ate Aileen ng iilang mga supot ng asin at maraming bawang. Hinati namin ang mga yon. Ang kalahati ay pinahid namin sa gagamiting lubid. Ang kalahati naman ay itinabi namin para magsilbing pansaboy. Noong handa na kami ay tumayo kami ni na Mama at Ate Aileen sa labas ng back door. Si Ate Ada naman ay nakaantabay lang sa likod namin. Nakahanda na ba kayo? Pagbukas ko ng pinto, ikaw JR ang unang papasok. Talian mo agad ang papa mo. Kami naman ni Ate Aileen mo ang magsasabi ng mga pangontra kung kailangan. Handa na po ako, Ma. Handa na rin itong lubid. Handa na rin po ako. Sige, bubuksan ko ng pinto. Tuloy-tuloy pa rin sa pagnatngat ng karne si Papa. Tapos, tulala. Teka, lalapit ako. Mag-ingat ka, JR. Patawarin niyo kami.
Pero kailangan namin gawin to. Diyos ko, tulungan niyo ako. Eto na. Ano bang problema mong bata ka? Itiwan mo ko! Itiwan mo ko! Patawarin mo ako pa, pero kailangan namin gawin to. JR! Andiyan na kami! Mga walang iya kayo! Itiwan niyo sabi ko! Pinagtulungan naming maigapos si Papa. Hindi madali kasi may kakaiba po siyang lakas noon. Subalit nang masabuyan na siya na kasi nakikita naming umuusok ng konti ang namumula niyang balat. Doon ay nagsimula siyang manghina. Panghihinang tumindi pa ng maamoy ang dinikdik na bawang. Hanggang sa magtagumpay nga kaming itali siya sa haliging nasa gitna ng sala at kusina. Pagawalan niyo ako! Pagawalan niyo ako! Kalakan niyo ako rito! Patawarin mo kami, Albert. Pero hindi ka talaga namin pwedeng basta pakawalan. Palagan niyo ako. Hindi ako aswang. Hindi ako halimaw. Paano nalaman ni Papa na yun ang inala natin? Hindi pa naman natin yun nababanggit sa harap niya. Malamang, narinig niya sa mga usapan natin kanina sa likod bahay. Matalas ang tenga ng mga aswang. Eileen, JR, aalis na ako. Magtatanong-tanong lang ako kung may alam na albularyo mga kapitbahay natin. Sasabihin mo sa kanilang nahawa sa pag-aswang si Papa, Ma? Siyempre hindi. Nakakatakot, makapatay nila ang papa nyo. Sasabihin ko lang, kailangan na natin ng albularyo para mapatingnan siya. Ayos na palusot na siguro yun, Ma. Tapos siya kanyo sabihin ang totoo kapag may nakaharap na kayong albularyo. Tanungin niyo kung kaya ba niyang ganitong kaso. Sige na, aalis na ako. Sana makahanap ako kaagad. Umalis nga po si Mama, Sir Jupiter. Naiwan kaming tatlo ni na Ate Eileen at Ate Ada. Nakaupo lang kami noon sa may sala. Si Papa naman ay nanahimik na habang nakagapos. Bagamat gising naman at nasa kawalan ang tingin. Tuloy-tuloy lang din ang kanyang paglalaway hanggang sa binasag ni Ate Eileen ang katahimikan ng bahay. Ate Ada, matanong ko nga po pala. Nakausap na po ba ni na kapitan ng barangay niyo sa Cotabato? Hindi pa, ayoko rin. Bakit naman po? Ayaw niyo ba talagang umuwi sa inyo? Hindi ko pa nararating ang gusto ni Flauros na puntahan ko. Malayo pa raw. Pero sabi niya, dito raw muna ako. Ha? Anong gagawin? Hindi ko pa alam. Pero baka may gusto siyang gumamit ng libro niya. Libro niya? Sir Jupiter, habang umuusad ang usapan namin ay naging mas kakaiba pa si Ate Ada para sa amin ng kapatid ko. Napakarami niyang sinasabing hindi nangunguya ng isip namin lalo na ang tungkol sa sinasabi niyang si Flauros. Nang di na namin matiis ni Ate Eileen ang pagtataka ay pumasok kami sandali sa kwarto namin. Di ko na maintindihan niya si Ate Ada. Ang weirdo na sinasabi niya. Gets kita, ate. Pero hindi ko rin masabi kung bungang isip lang ba talaga niya yan. Mukha namang totoo talagang sinasabi niya tungkol sa aswang eh. Kaya mahirap isantabi na lang ang sinasabi niyang si Flauros. Ano? Tanungin na ba natin? Sige. Lumabas ulit kami papuntang sala. Doon na hindi na namin napigil na tanungin si Ate Ada bagamat maya't maya pa rin naming tinitignan-tignan si Papa. Ate Ada, konting pakiusap lang po. Pwede bang magkwento ka pa tungkol kay Flauros? Interesado kayo? Naku, curious na po kasi kami sa sinasabi niyo, ate. Lalo na ngayon napatunayan yung nahawa nga si Papa. Sa wakas, naging interesado rin kayo.
Pero sabi ni Flauros, huwag daw muna ngayon. Nung mismong sandaling bahagyang humagikik ang hilot, bigla na lang ding nagbago ang pakiramdam sa loob ng bahay. Kinilabutan ako sa nangyayari kay Papa, pero mas matindi ang baon ng hilakbot sa kalooban ko ng dahil kay Ate Ada. Ang hindi namin alam, yun na pala ang hudyat na kumagat na kami ni Ate Eileen sa kanyang binabalak. Balak nila ni Flauros. Ano wag muna ngayon? Ano pa ba kasi sinasabi niya? Tutulungan ko kayo. Pero hindi pa ngayon. Ha? Kailan? Ate, teka. May kakaiba sa kanya. Ha? Anong... Aalis na ako. Puntahan niyo na lang ako kapag kailangan na talaga. Nanigas ako sa kinauupuan ko habang tinitignang lumalabas ng pinto si Ate Ada. Hindi ko pa matukoy noon kung ano, pero ramdam ko talagang may nag-iba sa kanya, Sir Jupiter. Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam, ate. Bigla na lang siyang nag-iba. Ewan, pero parang ibang tao nang kaharap natin bigla. Malamig tapos parang may sumasabay na mainit sa hangin. At may amoy na parang asopre. Yun nga mismo, pero napakabilis lang nun. Naglaho din kaagad. Ano amoy kaya yun? At sino kaya talaga sinasabi niyang Flauros? Tutulungan daw tayo eh. Anong tulong naman kaya yun? May nag-text. Teka, sandali. JR, yung Nestor nahuli na raw. Talaga? Punta lang doon natin ang istasyon sa lalong madaling panahon. Ako nang pupunta doon ngayon. Ikandado mo na lang muna ang pinto. Tapos sa labas ka lang muna maghintay. Tawagan mo na lang din po muna si Mama. Sige. Mag-iingat ka, JR. Ikaw rin, ate. Delikado si Papa ang kasama ngayon eh. Dali-dali akong umalis para pumunta sa istasyon ng pulis. Bit-bit ko lang ang pitaka ko na may pampamasahe at ID. Nagbulsa rin ako ng isang supot ng asin, subalit taliwas po sa inaasahan ang nadatnan ko. Nagkakagulo ang mga pulis sa paligid ng istasyon. May nakita pa akong isang sugatan at nilalapatan ng first aid. May nakita akong isang babaeng pulis na palingon-lingon sa paligid. Yun ang medyo malapit sa akin, kaya siya ang tinanong ko. Kumusta po, ate? Ako po yung kamag-anak ni Albert. Yung construction worker na nabugbog. Totoo po bang nahuli na yung Nestor? Oo, totoo. Kaso nakatakas eh. Siya nga yung hinahanap namin ngayon. Ha? Paano nakatakas? Di ko rin talaga alam kung anong nangyari. Basta lasing yun ang mahuli namin. Nakahilata sa isang skilita. Sa tabi niya, may bote ng lambanog na may fetus sa loob. Tapos nung dinala na namin siya rito, bigla na lang niyang binalibag yung isang kasama namin bago pa siya maipasok sa estasyon. Hindi. Bata, mag-iingat ka ha. Hindi pa karaniwang tao yung Nestor na yon. Mas maganda kung umuwi ka na lang muna sa inyo. Kung mag-alala, mahuhuli man namin siya o hindi. Tatawagan namin kayo kaagad bukas. Balisa akong lumakad palayo sa istasyon, Sir Jupiter. Naramdaman ko ang isa pang panganib. Ngayong alam kong may aswang na pag-alagala sa paligid, maya't maya akong nagpapalinga-linga at abot-abot ang pagdarasal. Panginoon, sana hindi ko makasalubong yung halimaw na yun. Sana rin, hindi niya maisip na puntahan si Papa. Mas mabuti kung gusto man niyang tumakas, lumayo na lang siya ng tuluyan dito sa Samar. Bakit naman ako tatakas? Sino ka? Hinahanap mo ko, hindi ba? Pero di mo ko kilala. Ikaw si... Nanginig ang kalamnan ko nang mapagtantong siya mismo si Mang Nestor.
Lumingon ako sa police station. Medyo napalayo na pala ako. Kung aswang ang katabi ko, hindi ako aabot kung tatakbo ako pabalik. Lumingon ako ulit kay Mang Nestor. Normal na matandang lalaki ang itsura na noon, bagamat umaalingasaw ang amoy lambanog. Kalbo, ngunit may bigote. May tattoo rin siya ng ahas sa kanyang kaliwang pisngi. Narinig ko ang usapan ninyo ng pulis kanina. Kung ganon, ikaw pala ang anak ni Albert. Lumayo ka sa akin! Subukan mong sumigaw at gumawa ng di ko magugustuhan. Bubutasin ko yung leg mo. At kapag ginalit mo ko, uubusin kong pamilya mo. Hindi! Hindi mo ako matatakot! Talaga? Hindi ka ba kapag sinungaling sa akin, bata? Ramdam na ramdam ko ang malinamnam mong kilabot. Hindi! Hindi ako takot sa'yo! Bata ka! Bumalik ka dito! Medyo malayo na nga ang police station kaya tumakbo na lang ako pamunta sa medyo mataong lugar. Sakto namang may taxi na napadaan at agad ko iyong pinara. Mapapamahal ako sa pamasahe dito. Pero di ba na, at least, saradong-sarado ang sasakyan. Hindi niya ako masasaktan kung hahabol man siya. Habang tumatakbo palayo ang taxi ay kita kong nasa bungad ng madilim na iskinita si Mang Nestor. Hindi ko siya maaninag ng maayos pero pansin kong hindi na nga pang tao ang itsura niya. Mahaba na ang kanyang mga kuko at kulubot ang balat. Pinanlisikan din niya ako ng mga mata. Ilang minuto pa ay nakarating na ako sa amin. Nagtaka ako dahil nagkukumpulan ang mga tao sa kalye namin. Hindi na nga po makalusot ang taxi kaya sa may kanto na ako bumaba. Dire-diretso akong lumusot sa kumpulan ng mga tao at doon po ay gumuho ang mundo ko. Si Papa, duguang nakahandusay sa gilid ng daan. Katabi niya sina Mama Mary at Ate Eileen na kapwa humahagulhol. Albert! Hindi! Asawa ko! Ma! Anong nangyari dito? Ate Eileen! Ba't nandito si Papa? Bakit? Nakawala si Papa sa tali. Lumabas siya bigla. Sinubukan ko pigilan pero ayaw makinig. Tapos bigla may matandang lalaki lumapit sa kanya. Sunod ko na lang napansin duguan ang tagiliran ni Papa at tumandusay na bigla. Matanda? Kalbo? May ahas na tattoo sa pisngi? Yun nga. Paano mo alam? Si Mang Nestor yun! Nakaharap ko siya kanina, ate. Nahuli siya ng mga polis. Pero nakatakas ulit. Ano? Naging magulo ang mga sumunod na araw sa amin. Inasikaso namin ang burol at libing ni Papa. Panay ang pangungumusta sa amin ng mga pulis pero hindi pa rin nila mahuli-huli si Mang Nestor. Yun ay kahit madalas namin siyang makitang umaaligid sa bahay. Pasimple na lang akong nagsasaboy ng asin sa bakuran nang hindi nahahalata ng mga nakikiramay. Ayan na naman yung taong yan. Humanda ka sa akin. May araw ka rin hayop ka. Hindi mo masasaktan ulit ang pamilya ko. Gaganti ako. Gaganti ko si tatay. JR? Ate? Ba't kumikibot-kibot yung bibig mo? Tingnan mo sa tapat. Doon sa gilid ng tindahan. Si Mang Nestor? Kontrolin mong sarili mo, ate. Magkakagulo kapag nagwala ka. Marami pang taong nakikiramay sa loob. Nakakainis na yung aswang na yan. Kapag naman tinatawagan natin mga pulis, mabilis siya nakakapagtago. Yun na nga po eh. Ayan. Nawala na naman. Sana napunta yun. Ang bilis niya namang nawala. Hindi tao yun. Huwag ka na magtaka. Hayaan mo. Pinapangako ko. Gaganti ako. May araw rin yung hayop na yan, ate.
JR, kahit ako man gusto kong gumanti. Pero ibabalik ko sa yung sinabi mo. Kontrolin mo ang sarili mo. Mapapahama ka lang kapag kinalaban mo yan. Ate, nung pumunta ako sa istasyon at nakaharap ko yan, pinagbantaan niya ako. Sasaktan niya tayo. Kapag wala tayong ginawa, hindi natin alam kung sinong isusunod niya. Alam kong pinupunto mo. Pero anong magagawa natin? Wala. Maliban na lang sa pagdarasal at paggamit ng mga pangontra. Wala tayong magagawa kundi protektahan mga sarili natin. Hindi natin kayang patayin yan. Paghahanap ako ng paraan. Kung hindi nakahanap ng albularyo si Mama, susubukan kong makahanap. O baka makatsamba ako ng mangkukulam. Pwede na siguro yun. JR. Magulo ang isip at mabigat ang kalooban ko noon, Sir Jupiter. Iniisip ko po kung paano ko madadali si Mang Nestor. Umalis muna ako ng bahay. May asin pa rin sa bulsa ko. Nilagyan ko nga rin ng konting asin ang bumbunan at magkabilang palapulsuhan ko. Naiinis ako sa sarili ko. Gusto kong gumanti pero natatakot ako. JR, Ate Ada? nakikiramay ako. Salamat po. Mag-iingat kayo palagi. Naririyan lang siya sa paligid. Alam ko po. Ang totoo, maya't maya ang pagpapakita niya sa amin eh. Hindi nga lang siya makalapit dahil sa mga pangontra sa bahay. Eto nga't pinoprotektahan ko sarili ko gamit ang asin. Mag-usap tayo. Doon tayo sa tinutuluyan ko sa likod ng barangay hall. Sige po. Sumunod ako kay Ate Ada. Bit-bit pa rin niya noon ang kanyang handbag. Nagtaka ako kasi bakit dala-dala pa rin niya yun kahit may tinutuluyan naman na siya. Siguro mahalaga talaga ang laman noon kaya di niya maiwan-iwan. Dumiretso nga po kami sa may likod ng barangay hall. May boarding house doon na pagmamay-ari ng isa sa mga tanod. Paminsan-minsan ay pinapatuloy din nila doon ng libre ang mga nangangailangan ng pansamantalang tirahan. Tumuloy kami sa maliit na kwarto ni Ate Ada. Walang kahit anuwang naroroon, maliban sa isang luma at manipis na kutsong may sapin at unan. Sarado ang mga bintana. Nilock din ni Ate Ada ang pinto. Nilapag niya ang kanyang bag sa isang gilid tapos kumuha siya ng isang botelya na pamahid. Hubarin mong sando mo. Ha? Hubarin mong sando mo at dumapa ka sa kutsyon. Hihilutin kita. Sige po, ate. Sinunod ko naman ang sinasabi ng dalagang hilot. Hinubad ko nga ang pang-itaas ko. Itinira ko lang ang pambahay kong shorts. Pumwesto naman si Ate Ada sa gilid ko at hinilot nga po niya ako. Simula sa may balikat, pababa sa likod tapos sa magkabilang braso. Sinunod naman niya ang ulo ko sa batok at sa magkabilang sentido. Hindi mo kailangang magsalita. Sundin at pakinggan mo lang ang mga sasabihin ko. Kumalma ka, JR. Ikalma mo ang isip mo. Iblangko mo ang kalooban mo. Kumalma ka, JR. Kumalma ka. Pakinggan mo ang boses ko. Pakiramdaman mo ang bawat hagot ko sa iyo. Ikalma mo ang isip mo. Iblangko mo ang kalooban mo. Tahimik po akong nakiramdam at nakinig kay Ate Ada. Kinalma ko nga po ang sarili ko. Sandaling nagtaka kasi may naaamoy akong samyo ng asupre nang bigla na lang humalo sa hangin. Bahagya ring uminit ang kwartong yun, subalit agad din yung nawala sa utak ko nang daigin ng boses ng hilot ang isip ko. Dumilim din ang paningin ko. Nasaan ako? Anong lugar to? Bakit ang dilim? Panaginip ba to?
Si Ate Ada! Ate Ada? Nandyan ka pa ba? Ate! Ate! Takang-taka ako kung bakit ako nanaginip ng ganun. Ang nakikita ko lang ay puro kadiliman. Ramdam kong nasa isang napakalawak na lugar ako pero hindi ko alam kung saan o ano eksakto yun. Sinubukan kong ihakbang ang paa ko. Wala akong maramdamang sahig o lupa. Hanggang sa maramdaman ko na lang na may gumagalaw sa paligid pero hindi ko rin yun makita dahil sa dilim. Sinong nandyan? Magsalita ka! Sino ka? Ate Ada, ikaw ba yan? Ate! Nakakainis. Nasaan ba kasi... Sir Jupiter, halos kumalas ang puso ko nang may humawak sa kanang balikat ko. Isang palad na masyadong mabalahibo. Pagmamay-ari ng kung sino o anumang nasa likod ko. Naramdaman kong matatalas ang mga kuko ng mga daliri nito tapos ramdam ko ring bahagyang mainit ang palad na yon. Mas mainit kaysa ordinaryong kamay ng tao. Pakiramdam ko po talaga ay may maligamgam na batong inilagay sa balikat ko. Sinubukan kong lumingon para subukang tignan kung sino yun. Subalit hindi ko maikilos ang buong katawan ko kahit ang leeg naman lang. Sino ka? Magsalita ka! Hindi mo na kailangan magkunwaring matapang. Hindi kita sasaktan. Wala akong masamang pakay sa iyo. Anong kailangan mo sa akin? Ano? Ikaw ang may kailangan sa akin. Ako ang kailangan mo. Anong ibig mong sabihin? Galit ka, di ba? Galit ka? Naiinis ka? Paano mo nalaman? Sabihin mo sa akin. Galit ka sa pumatay, sa papa mo. Tama? Pero naiinis ka. Naiinis ka dahil wala kang magawa. Aswang ang kalaban mo. At tao ka lang. Ano ba kasing gusto mo sabihin sa akin? Oo, galit ako. Naiinis ako. Pero ano ba kasing kinalaman mo doon? Tumigil ka na! Tama na! Tama na! Ang huling pakiramdam ko bago ang bangungot na yun ay ang lubos na pagiging kalmado dahil sa hilot ni Ate Ada. Subalit noong kinakausap na ako ng madilim na boses, hindi ko alam pero parang bumulwak mula sa kalooban ko ang matinding bighati. Galit at inis. Mula sa nakikita kong dilim, nagpapalit-palit sa paningin ko ang mukha ni Papa at ang itsura ni Mang Nestor. Hanggang sa bigla na lang akong napabalikwas ng bangon. Ate Ada, anong nangyayari? Anong klaseng panaginip yun? Gaano katagal ang tulog ko? Mga kalahating oras din. Ano pong nangyari? Ba't kakaibang pakiramdam ko kanina? At anong panaginip yun? Hinilot lang kita at pinakalma. Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Hindi naman sa hindi ko nagustuhan. Medyo kakaiba lang kasi yung... Ano po to? Libro? Nagtaka po ako nang may mapansin akong libro sa ilalim ng ginamit kong unan. Wala naman po kasi iyon doon nung humiga ako. Hindi ko matandaan kung paano at kailan yun napunta ron. Inalis ko ang unan, tinignan ko ang libro. Makapal po yun at malapad, gawa sa kahoy ang itim na pabalat. May kung anong simbolo sa harap na hindi ko maintindihan. Libro yan ni Flauros. Flauros? Oo. Sabi niya sa akin, oras na daw para ialok ko sa'yo ang kanyang tulong. Tulong? Ano po bang tulong? Sino po ba talagang Flauros na yan, ate?
kausap mo na siya kanina lang. Huwag niyo sabihin, siya yung nasa panaginip ko. Pakiramdam ko ay nanginig ang buong kalamnan ko sa napagtanto. Lalo pa nang humagikhik na naman si Ate Ada sa harap ko. Taranta akong tumayo, sinuot ko ang sandok at lumabas ako ng kanyang kwarto. Walang ano-ano ay agad akong tumakbo, palayo. Hindi! Halimaw! Isang halimaw si Flauros! Anong klaseng halimaw yun? Masyadong mabigat ang kanyang presensya. Masyadong nakakakilabot. Mas malala pa siya sa aswang. Isa siyang demonyo! Tuloy-tuloy akong tumakbo pa uwi. Doon ako dumaan sa gilid ng bakuran tapos dumiretso sa back door. Pumasok ako sa kusina at uminom ng tubig. Ano ba nangyari sa yung bata ka? Bilang-bila ka na lang dumating ng ganyan. Ba't ba sobre ang hingal mo? Nakita mo na naman ba si Mang Nestor? Hindi. Ibang... Huwag mong sasabihin sa kanila. JR? Wala po, ate. Akala ko lang si Mang Nestor yung nakita ko. Mukhang hindi naman. O siya, tulungan mo na ako rito maghanda ng hapunan. May mapakain man lang tayo sa mga nakikiramay kahit konti. Takang-taka po ako ng sandaling yun, Sir Jupiter. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko masabi kay Ate Eileen ang nangyari sa tinutuluyan ni Ate Ada. Hindi ko mabigkas ang tungkol kay Flauros. Kahit gustong-gusto ko nang sabihin ay parang nabuhol ang dila ko. Mabilis na gumulong ang 2 araw. Sumapit at natapos ang libing ni Papa, Sir Jupiter. Hindi pa rin talaga nawawala sa isip ko ang nangyari sa kwarto ni Ate Ada. Pero hindi ko pa rin ito masabi kina nanay. Ma, nakaalis na po ang mga nakiramay. Tara na po. Sa wakas ay naihimlay na rin ang papa niyo. Pero hindi pa rin po nabibigyang hustisya ang pagkamatay ni Papa, Ma. Naiintindihan kita, JR. Alam kong mahalaga mabigyang hustisya si Papa, pero alam mo naman ang sitwasyon. Alam ko rin naman ang ipinupunto mo, Ate Eileen. Sadyang hindi lang din talaga ako mapapanatag hanggat hindi nahuhuli o napapatay yung hayop na yun. Ganyan nga. JR, panatilihin mo ang galit sa puso mo. Panatilihin mong pagnanais na gumanti. Tumigil ka! Tigilan mo na ako! JR, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't mo ako sinisigawan? Itaboy mo lang ako, pero maiintindihan mo rin kung bakit kailangan mo ako. Pasensya na po, ate. Magulo lang talagang isip ko. Sige na, umuwi na tayo at nang makapagpahinga na, malapit nang gumilim mo. JR, ano na naman ba? Hindi na naman maipintay ang hitsura mo. Ate, tingnan niyo doon. Doon sa kaliwang gilid ng mga nicho. Sa bandang taas. Ano bang meron? Huh? Sir Jupiter, nahintakutan kami nang makita si Mang Nestor na nasa bandang gilid ng magkakapatong-patong na nitso sa sementeryo. Nakaanyong aswang po siya noong sandaling yun. Nakatitig at nakangiti sa amin. Halatang tinatakot kami. Nakakainis! Masyado tayo na busy sa pag-aasikaso ng libing. Nakaligtaan natin magdala ng mga pangotra! Ma, bilisan nyo! Dumanatyo tayo sa sakayan! Alam ko. Pero, hinihingil na ako. JR, bilisan mo pagtakbo!
tawagin mo yung isa sa mga tricycle doon. Aalalayan ko si Mama. Makatawag man lang tayo na kasama. Sige po. Itinodo ko nga po ang pagtakbo at nagtawag ng tricycle. Pagkasakay naming tatlo ay dire-diretso na kaming nagpahatid sa bahay at sa harap ng bakuran ay nakita naming may naghihintay sa amin. Ate Ada, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa ba, Ada? Ngayon lang din. May ihahatid lang sana ako kay JR. Ha? Ano po ba yan, ate? Ibibigay sa akin? Eto naiwan mo noong hinilot kita nung nagdaan. Anong papel po ito? Kunin mo at ibulsa mo. Kunin mo na at ibulsa mo. Sundin mo ang sinasabi ko. Salamat po, ate. Muli na naman akong kinilabutan, Sir Jupiter. Noon po kasi ay hindi ko na naman makontrol ang sarili ko. Sinunod ko ang binulong ng malagim na boses sa isip ko. Tinanggap ko nga ang papel na bigay ni Ate Ada, tsaka ibinulsa. Sige po, aalis na po ako. JR, Eileen, Aling Mary. Baka gusto mong kumain na muna, Ada. Hindi na po. Busog pa po ako. Kailangan ko na rin bumalik sa tinutuluyan ko. Sige po. Hindi pa rin ba siya nakakauwi sa Cotabato? Mukhang matino naman siya kung mag-isip itong mga nakaraan na. Oo nga eh. Sabi ni Kapitan kanina sa libing, hindi raw alam ni Ada kung saan eksakto sa Cotabato siya galing. Kaya nahihirapan sila. Hinahayaan na lang daw nila kasi nakapagtrabaho naman. Nagsilbing tindera doon sa karinderya. Sige na po, ate. Ma, magsaboy na tayo ng asin sa bakuran. Baka masundan na tayo ng aswang na yun. Sa totoo lang ay wala ang isip ko sa ginagawa. Nasa utak ko kasi noon ay ang kakaibang nangyayari sa akin tuwing naririnig ko ang boses. Kusang sumusunod ang sarili ko kahit ayoko. Gayunpaman ay mukhang hinayaan naman ako ng boses na ituloy ang paglalatag ng mga pangontra sa bakuran. Pagkatapos nun ay pumasok na kami. Sinigurado naming nakasara lahat ng mga bintana at pinto ng buong bahay. At nagtipon kami ni na Mama at Ate sa may kusina para makiramdam. Mukhang di na yata tayo sinundan ng Nestor na yon. Ewan ko lang, pero kinakabahan pa rin ako eh. Pakiramdam ko, nasa paligid lang natin siya. JR, kanina ka pa tahimik. Namumutla ka pa. Ano ba kasing problema? Ano bang laman nung binigay ni Ate Ada sa'yo? Ha? Wala po yun, ate. Pinaprint ko lang po yun na assignment ko. Tapos, nalaglag ng ihilutin niya ako sa kwarto niya. May tao. Sino naman kaya yan? Huwag niyang pagbubuksan. Sigurado akong siya yan. Tao po! May tao ba rito sa loob? JR! Andiyan ka ba? JR! Hindi mo ako matatakot! Lumayas ka ng halimaw ka! Tantanan mo ng pamilya namin! Mananatili kayong ligtas dyan sa loob. Akala mo ba may sasalba kayo niyang paasin-asin ninyo? Ha? Oh, Diyos ko! Anong gagawin natin? Ang mga itak, gamitin natin itong mga kutsilyo, Ma. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ni JR. Napaigtad kami ng biglang kumalabog ang dingding, Sir Jupiter. Palipat-lipat ang aswang. Kinakalmot niya ang mga dingding at pati ang mga saradong bintana. Hanggang sa nakarating siya sa may backdoor at yun naman ang kanyang kinalampag. Buksan ninyo itong pinto. Huwag nating pahirapan ang mga sarili natin. Baka masira na yung pinto. Lumabas tayo sa harap, Ma.
Hindi rin yun ligtas, ate. Mabilis ang hayop na yan. Mahahabol niya tayo. Eh kung ganun, ano nang gagawin natin? Buksan ninyo! Bago pa uminit ng tuluyan ang ulo ko. Oh, Diyos ko! Pumasok ka sa kwarto mo. JR! Saan ka pupunta? JR! JR! May malay ako noon pero nagkusa na namang kumilos ang katawan ko. Sumunod ito sa boses. Nagtuloy-tuloy sa kwarto namin ni ate at kinandado ito. Ano ba kasing pakay mo sa aking halimaw ka? Kailangan ako ni mama. Nasa labas ang aswang. Tutulungan ko kayo. Papatayin natin ang aswang. Ano? Papatayin natin ang aswang? Paano? Kunin mo ang papel at susunugin ko ang aswang ng buhay. Lunod na ako sa matinding kilabot nun, Sir Jupiter. Gayunpaman may bahagi na ng kalooban at isip ko na naniniwalang siguro nga kaya ni Flauros na tulungan ako. Ayokong masundan pa ang pagkamatay ni Papa. Kinuha ko ang papel at binuklat. Doon ay may biglang nahulog na isang pakete ng insenso. Tinignan ko ang papel. Doon ay nakita ko ang simbolong kahawig ng nasa libro ni Flauros. May mga nakalistang panuto rin kung ano ang mga dapat kong gawin at sabihin. Magtiwala ka sa akin, JR. Tutulungan kita. Papatayin natin ang aswang. Bahala na. Malamang may kapalit ito. Pwedeng buhay o kaluluwa ko. Bahala na. Inayos ko ang mga kama namin ni Ate Eileen sa magkabilang silid. Nilagyan ko ng sapat na espasyo sa gitna ng kwarto. Sa lapag ay ginuhit ko ang simbolong nakalagay sa papel. Pentagram yun na may tatsulok sa gilid. Nabasa ko rin sa papel. Siguradong nasa silangan na ang tatsulok upang hindi tuluyang kumawala ang demonyo papunta sa mundong ibabaw. Kung ganon, isa nga sa mga diablo si Flauros. Kumpirmado. Ngayon, kumpirmado mo na. Ayaw mo na ba, salo ko? Kapag ba hindi kita sinunod, may magagawa ba ako? Mas mabuti na tong mapatay na yung hayop na yan. Kumuha ko ng kompas at tinukoy ang silangan. Pagkatapos ay sinimulan ko ng iguhit ang simbolo. Noong handa na ang lahat ay sinugatan ko ang sarili ko. Pinatak ko ang dugo sa simbolo at binigkas ang dasal. JR! Ano ba kasing ginagawa mo dyan sa loob? JR! Pasensya na ate. Pasensya na ate Eileen. Pero kailangan kong ituloy ito. Ma! Bitawan mo mama ko! Halimaw ka! Tapos ko na ang tatay ninyo. Nanay nyo naman ang isusunod ko. Sisihin nyo ang tatay ninyo kung bakit niya ako kinalaban. Hindi. Sina mama? Flauros! Nasaan ka na ba? Akala ko matutulungan mo kami. Magpakita ka! Tulungan mo kami! Nagmamakaawa ako sa'yo! Nagmamakaawa ako! Patayin mo ang aswang na si Mang Nestor ngayon na! Huwag kang mag-alala, bata. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo, subalit kukunin ko ang bahagi ng buhay mo. Ano? Mabubuhay ka lang hanggang 30 anyos. Pagkatapos nun, kukunin ko ang natitirang bahagi. Pero teka! Ngayon na! Hindi! Ano yung nangyayari? Mainit! Anong mainit?
Bigla na lang pong dumilim at uminit ang kwarto, Sir Jupiter. Subalit sa munting tanglaw ng kandila ay nakita kong may kung anong nilalang na lumutang sa tatsulok. Mas malaki pa po ito sa tao. Nanlilisik ang kanyang mga mata at mukhang malaking pusa. Hindi! Anong ginagawa mo? Napakainit! Tanggapin mo ang tulong ko. Ano ito? Saan galing ang apoy na ito? Ang init! Ang init! Anong ginawa niyo sa akin? Mga hayop kayo! Si Mang Nestor! Pagkalabas ko ng kwarto ay saktong nakita kong nagpapagulong-gulong ang lalaking aswang sa may kusina namin. Nagliliyab nga po ito. Napakalakas ng apoy, halos nakakasilaw na nga po kong titignan. Subalit katakatakang hindi nasusunog ang anumang mga gamit sa bahay namin. Tuloy-tuloy siyang nilamo ng apoy hanggang sa hindi na siya gumagalaw. Anong nangyari? Anong klaseng hiwaga itong nangyari? Hindi ko rin alam, Ma. Hindi ko alam. Mamamatay ka ng hayop ka! Ilang minuto pa po ay tuluyan ng natupok ang katawan ni Mang Nestor. Pagkatapos noon ay maramdaman ko na lang ang matinding panghihina ng katawan ko. Hanggang sa bigla na lang akong nabuwal. Taranta kong pinagtulungang akayin ni na Mama Mary at Ate Eileen papasok ng kwarto. At gulat na gulat sila sa nakita na lang simbolo roon. Oh, Diyos ko po! Ano ba itong pinagkagagawa mo rito, JR? JR, umamin ka nga. Ano bang ginawa mo rito sa kwarto? Si Floros. Siya ang may gawa ng apoy. Floros? Yung boses na sinasabi ni Ada? Opo, Ma. Sino? O ano ba kasi yung Floros na yun? Isang demonyo. Oh, demonyo? Opo, Ma. Isang demonyo ang gumagabay kay Ate Ada. Papunta sa kung saan mang pakay nito. Tapos, inalok niya ako ng tulong. Kapalit nun, hanggang 30 anyos lang ang buhay ko. Diyos ko naman, JR. Ba't ka naman nakipagkasundo sa isang tiyablo? Kung yun lang ang paraan para mapatay si Mang Nestor, ayos lang sa akin. Sir Jupiter, abot-abot na sermon, pangaral at panalangin ang natamo ko noon mula kina Mama Mary at Ate Eileen. Naiintindihan ko naman po sila kasi nga nakipagkasundo ako sa isang demonyo. Pero sabihin mang napilitan lang ako o namanipula ng diablong yun, walang pagsisisi sa kalooban ko. Ang mahalaga para sa akin, nawakasan ang buhay ng isang kasuklam-suklam na halimaw. Simula po noon ay naging mapayapa ang buhay namin ni na Mama at Ate. Nakabalik naman kami sa kung ano kami dati bago pa kami lamukusin ng dilubyong yon. Nakapagtapos kami ni Ate at nakapagtrabaho ng maayos. Naging palasimba na rin kami. Sa awa ng may kapal ay nakakapaglingkod naman ako sa kanya ng maayos. Si Ate Ada naman po ay bigla na lang ding nawala matapos ang pagkamatay ni Mang Nestor. Siguro dinala na naman siya ni Flauros sa kung saan mang hindi ko na alam. Dalangin kong sana magawa niyang makawala sa gapos ng demonyo. Yun nga lang, 29 anyos na ako ngayon, Sir Jupiter. 30 na ako sa Setyembre. Kung ano man ang mangyari sa akin, ipinagpapasa Diyos ko na lang. Sir Jupiter, dito ko na po tatapusin itong kwento ko. Maraming salamat kung mabasa man ninyo.